Hi, magandang araw po ulit sa inyong lahat. 4:30 AM. Tayo po ay nagising lang po ako, no, pero gusto ko pa rin pong humiga maya-maya after the isang reading para tayo po ay makapahinga pa, no. Talagang barado pa rin. Iuso po ngayon ang ganitong pakiramdam, yung sipon ubo, no. Usong-uso po yan, kaya yan. Kaya mag-iingat po kayo, ha? Hindi lang po dahil nag-abroad ako at na-jetlag ako at dahil po sa weather, but uso po yan kahit saan. Talagang nakikita ko po ngayon talagang ang dami pong may sakit. Ano ba to? Ayaw niyang... Mamaya na nga po itong isa. Dalawa na lang po na. Oh, mahina din itong isa nating kandila. Sige, meron naman tayong isa. So, simulan na po natin ito. Ano po kaya ang makikita natin ngayon? Today is Friday, no? Ano po kaya ang makikita natin ngayon sa ating barahan, lalo na po ngayon ay Friday, no? Very, very exciting, no? Ano po ang ating makikita ngayong araw ng Biyernes, no? Pasensyahan nyo na po ang aking boses, no? Pero gusto ko pong magbigay sa inyo ng reading of the day. Yan. Okay? Simulan po natin. Ano po kaya ang makikita natin sa first reading of the day? Okay. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Meron na singit dito. Yan, okay. Unot na po tayo ng 10. Huwag niyo po i-skip to. Dito po ako kumukuha ng connection sa inyo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, magsasani pwersa na po ang ating dalawang baraha, kaya ayan, magsisimula na po tayo. Please don't skip this para makuha ko po ang inyong connection, no? Ang connection natin, ang energy nyo habang tayo ay nagsasani pwersa ng baraha. Huwag nyo po itong skip. Okay? Meron po ako nakikita ditong willpower at kung baga sa nakikita ko po dito, gusto niya pong magkaroon sana ng willpower, ng design, ng inspirasyon para kayo po ay kausapin, no? Gusto niya po kayong kausapin
yung sa totoong feelings niya po na nararamdaman niya. Gusto niya pong makita, gusto niya pong makita ka, gusto niya pong masabi sa iyo ano yung totoong pakiramdam niya. Pero sa nangyayari po, nakikita ko parang wala po pa rin po siya talagang lakas ng loob aminin sa iyo ano yung totoong nararamdaman niya, no? Ayan, no, meron po siya biglang sudden awareness, no? Parang bigla po siyang naging aware kung ano po yung talagang papel mo sa buhay niya o naging papel mo sa buhay niya. Choosing happiness, gusto niya pong piliin ulit yung magiging masaya siya, pero parang may pumipigil po sa kanya. One way or another, hindi niya po mailabas sa iyo kung ano po yung kanyang pakiramdam. Hindi niya po sa iyo masabi ano po yung inyong pakiramdam, ang kanyang pakiramdam. Bakit po siya ganito, no? Nahihirapan daw po siya, and mostly hindi niya po alam paano po ito, paano niya po gagawing maging okay sana yung kanyang pakiramdam. So nakikita ko po dito, gusto niya po ng purpose, no? Nag-iisip po siya, ano daw ba ang purpose niya sa buhay ngayon. Hindi niya po alam, hindi niya po masabi kung ano po yung nararamdaman niya. Pero sa nakikita ko po dito, talagang masasabi ko po sa inyo na talagang nahihirapan po siya sa ngayon, ano? Pinapakita niya po, galit siya sa mundo, galit siya, masaya siya, iba-iba, no? Lahat na po ng emotions pinakita na niya. Pero ayan, no? Hindi niya po alam kung ano ba talaga yung nararamdaman niya, no? Hindi niya po alam kung papaano niya mapaparating sa iyo yung totoong nararamdaman niya, kasi ngayon naduduwag po siya eh. Ayan, no? Pinifeel ko yung energy niya ngayon. Talagang naduduwag po siya eh. Ay, nako. Parang pakiramdam niya po, nahihirapan po siya, no? Nahihirapan po siya, hindi niya po alam kung ano ba yung right or proper way na makakausap ka niya. Ayan, no? Talagang nahihirapan po siya. Hindi niya po alam, parang hilong-hilo na raw siya sa buhay niya, no? Talagang gusto niya man pong aminin sa iyo ano yung totoong nararamdaman niya, yung kanyang pagsisisi, hindi niya po magawa, no? Talagang, ayan po, kahit po ito, sinasabi ko sa inyo, kahit pa ito ay may third party ngayon, hindi niya po mabuhos o hindi po talaga yan totoong commitment o lack of commitment. Bakit? Kasi po greedy siya, no? Naiisip niya pa rin ikaw, naiisip niya pa rin po kayong dalawa. Hindi niya alam bakit hindi siya makontento. Hindi siya makontento kung ano man ang meron siya sa ngayon, ano? Nahihirapan po siya. At ayan, no, lahat po ng gawin niya ngayon is work without result. Lahat po ng gawin niya wala pong resulta, no? Ayaw niya pong aminin, pero yan po ang totoo. Moving on, leaving behind. Ginusto niya pong lumayo sa iyo, ginusto niya po lahat na ginusto niya po na magkaroon ng sariling mundo, freedom, pero ngayon niya po na-realize na hindi niya po gusto na wala ka sa buhay niya, no? Ang dami niya pong difficulties sa ngayon, doubts and lack of satisfaction. Hindi po siya satisfied sa buhay niya ngayon. As a matter of fact, ngayon po yung pinaka-lowest point ng buhay niya, no? Ngayong mga panahon na to, kung inaakala mo po na ito yung pinakamasayang mga sandali sa buhay niya na wala ka, mali po. This is his or her lowest point, no? Ito po yung pinakamalungkot na oras o panahon sa buhay niya. Ang dami niya pong group conflict, lagi silang nag-aaway, frustrated po siya ngayon. Frustration, ayan po, oh. Kahit anong gawin niya, nabubuntong niya po yung kanyang init ng ulo, pagkaabolido sa ibang tao, no? Pati po sa'yo, lagi po siyang galit sa'yo. Hindi niya po alam na bitterness po yun, ano? Bakit? Kasi po galit siya eh.
Dahil bakit hindi siya masaya? Siya naman po ang may kasalanan yan. Panay po siya failure, pati ang trabaho niya, o kung wala man itong trabaho, yung mga pang-araw-araw niyang buhay ay naaapektuhan because of this failure, because of yung ugali niya na may pagka-aburido. Lahat na lang po, quick decision. Ang dami niya po kasing desisyon na hindi po niya pinag-isipan, no? Totally, yan po ang nagkaroon ng mali sa kanya. At lahat ng ito gusto niyang itama, kaya lang po wala siyang mukhang may iharap sa'yo. Pinaparusahan na siya, punishment o may excess pride pa rin siya. Punong-puno ang tao na to ng pride, ego, yan na lang po ng yan. Sa totoo lang po, no? Exhausted and fatigued. Talagang sa nakikita ko po, meron ako nakikita ditong pagod na siya. Kumbaga sa fatigue ng katawan, over fatigue po ang nararamdaman nito physically, mentally, emotionally, and even financially. No? Exhausted po siya sa mga nangyayari ngayon. Oh my God! Nabunot pa po natin ang The Tower. The Tower is disaster, destruction, disaster, kamalasan, karma. No, yan po ang nakikita at nangyayari sa kanya sa ngayon. Yan ang nakikita natin sa baraha. At ang masaklap dyan, hindi po yan titigil sa mga susunod pang panahon, no? Ay, nako. Weakness and manipulation. Pati po sarili niya, minamanipulate niya po. Pati po sarili niya, gusto niyang i-manipulate. Why? Para po, ayaw niya po, para hindi po siya makakontak sa'yo or para hindi niya mapakita sa'yo kung ano talaga yung nararamdaman niya, no? Kasi takot po siya sa rejection. Kahit po may resentment siya, the world in reverse. Kahit po may resentment siya, hindi po siya makagawa ng moves because of excess pride, because takot po siya sa rejection, no? Kahit na this is his lowest point, kaya po madalas galit sa ito. Bitterness po ang tawag dyan. Why? Kasi hindi niya mailabas kung ano po ang gusto niyang mailabas or sabihin sa'yo. Greediness, no? Napaka-greedy niya po kasi, no? Kaya ayan ang nangyari. There will come a time hindi niya na mapipigilan yung need niya to talk to you, no? Yung insecurity niya lalabas, lahat malalaman mo kahit ma-pride itong taong to. But for now, for your last card, ina-isolate niya po yung sarili niya. Ayaw niya pong pinag-uusapan siya. And sa nakikita ko po, mas magiging malungkot po ang taong to sa mga susunod pang panahon. Ayaw niya pong ina-isolate niya yung sarili niya ngayon because gusto niya po na hindi daw po siya mapahiya, no? That's the right term. Yan. So that's it for your first reading of the day this Friday. Kung inaakala mo na yung paghihiwalay nyo ang happiest point sa buhay niya, but now he or she is in the lowest point ng buhay niya. Malungkot na malungkot po ang taong ito sa totoo lang. Okay? That's it for your first reading and I hope naka-resonate po kayo. And if you do, can you please give me a like and comment down below para naman po alam ko kung ano po ang nasa sa loobin nyo. And for those of you po who would like to give me or to donate a super thanks para po sa ating One Love a Day, I would really appreciate that from the bottom of my heart para po mas marami tayong matulungan para sa ating One Love a Day on December 14. Maraming salamat po sa inyong lahat. At excited na po ako kung sino ang makikita nating matatanda sa kalye on December 14. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat. And God bless you all. And please, no skipping of ads. Tulong nyo na po yan sa ating channel para naman po yung ating channel po ay mas lumago pa, no? At mas marami pa po tayong matulungan. Maraming salamat po sa inyong lahat. And to my ever loyal, solid, and faithful Lady Elena family, kayo po lahat yon. Maraming salamat po for always supporting our channel, no? At ang channel po na ito ay channel natin, magtulungan tayo para sa lahat po ng
taong nangangailangan ng tulong natin. Ano? Baka sa mga messages natin, sa mga readings natin, ay merong para sa inyo. No? Kaya maraming salamat po. And of course, ang lagi kong bilin sa inyo is to live one day at a time. Huwag po kayong malungkot. Just be yourself today, love yourself today, prioritize yourself today, and tomorrow is another day. Do the same thing po. Huwag po kayong mag-isip muna ng mga kung ano-ano sa kinabukasan, sa mga okasyon na parating sa buhay nyo. Just focus for today. And one day, may isip nyo po, ay, nakasurvive na pala ako. O, di ba po? Okay? And, of course, ang isa ko rin pong gusto nyo ma-realize is that life is too short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. I will be back for another set of reading for our second reading of the day, but for the meantime, panoorin nyo muna po itong first reading at ilalabas ko rin po, no? O orasyonan ko lang po, baka hindi na ako matulog, orasyonan ko na lang po yung ating wishing candle and incenso para po pagka ginawa nyo po yung ritual na pakikipag-usap sa tao, no, and God's will, no, mararamdaman po niya yan. Okay? God bless you all and I love you all from the bottom of my heart. Babalik po ako for our second reading of the day. Huwag po kayong malulungkot. And maraming salamat po sa 15,000 plus subscribers na po tayo. Ikalat nyo pa po ang ating channel. At tulungan nyo po ako. Unti-unti tayo ay lumaki para po ma-hit natin yung ating silver button. Gusto ko po yung ilagay dito, no, sa harapan para po iregalo rin sa inyo at i-share sa inyo. Dito ko po yan ilalagay sa banda dyan para po sa ating lahat yun. Okay? Maraming salamat po and God bless you all. I love you all. Bye!